Ngayong gabi sa reaksyon, sa paglipas ng mga araw, nakita natin kung paano naging bukas sa mga makakaliwang grupo si Pangulong Duterte. Mula sa pagtalaga sa ilang militanteng leader bilang miyembro ng kanyang gabinete hanggang sa bukas na pakikipagpulong sa kanilang hanay dito man sa Pilipinas o sa ibayong dagat. Katunayan, sa mismong oath-taking ng Pangulo, magugunitang tinipon niya ang mga leader ng mga makakaliwang grupo para marinig ang kanilang saloobin. Bagay na may tuturing na makasaysayan. Ano na nga kaya ang magiging papel ng mga makakaliwang grupo sa Administrasyong Duterte? Pag-usapan natin yan kasama ang isa sa mga leftist leaders ng bansa na si Bayan Secretary General Renato Reyes. Dapat ang tawag sa inyo, progresibo. Di ba, no? Narinig Okay kita noon. Okay lang naman ang leftist. Welcome na to, ha? Welcome to Reaction. So, yun na nga talaga ang tanong. Parang hindi namin, nakikita namin na very friendly ang inyong relasyon sa kasalukuyang administrasyon. Anong pinahihiwatig nito? Hindi na kayo magpoprotesta? Well, ano naman, mahaba kasi yung relasyon ng kaliwa kay Rodrigo Duterte. Mayor pa lang siya, may ugnayan na sa kanya. Tapos si President Duterte, he identifies himself as coming from the left, being a member of Kabataang Makabayan during the 60s, naging estudyante rin ni Professor Jose Maria Sison sa Lyceum. So meron siyang ibang pagturing sa mga aktivista, sa mga progresibo, kaiba doon sa naging relationship namin halimbawa kay President Aquino, kay President Arroyo, na nagkaroon talaga ng matinding antagonism. So I think yung mahabang relasyon na yon sa kaliwa, tapos yung kanyang pag-unawa na ang armed conflict sa bansa hindi masusolusyonan ng isang military solution lamang, mukhang yun ang nagtutulak sa kanya na magbukas ng pinto para sa ibang mga grupo, tulad nga ng sa amin. Siyempre, ang pahiwatig nga ng ganitong klaseng, sabihin na nating pagkiling, no, sa paniniwala ninyo, no, ay nagbibigay naman ng alarma o kaba sa ibang mga sektor, lalo na yung mga, sabihin na natin yung mga nasa traditional right, na baka nga naman ang ibig sabihin nito ay talagang baka kumiling naman masyado dun sa kabilang extreme, no? At mawala na nga itong mga kunyari pinananawagan ninyo. May ganong mga pananaw sa inyo na parang ito na, mga to, wala namang ginawa kundi mag-rally ng mag-rally nung nakaraang administrasyon. So ngayon, kayo na ba ang magiging kakampi ngayon niya? Well, ano to, how do you describe the relationship, no? Merong alliance and cooperation. Pero dahil alliance yan, no, meron kayong mga pinagkakaisahan, meron din kayong mga pag-iiba. No? So, ano kami to, no? Sinusubukan naming unawain at pakitunguhan kapwa yung mga positibong mga pinagkakaisahan namin, pero conscious kami na meron ding mga pag-iiba at kailangan magkaroon ng struggle dun sa mga pag-iibang yun. No? Doon tayo sa pag-iiba. Anong mga, sa tingin mo, mga pangunahing pagkakaiba ng inyong mga posisyon? Well, syempre dito sa sinasabing economic program ng Pangulo, no? Nagkaroon na kami ng unang kumbaga pagbatikos dun sa pagnanais na ituloy, no, yung ilang mga economic policies ng nakaraang administrasyon. Kunyari, what we call as neoliberal economic policies, yung pagbubukas ng bansa for more foreign investments, no, yung posibleng economic charter change, no, na syempre hindi kami sang-ayon, no. Pero on the other hand, meron naman tayong economic provisions. Economic provisions not of the the charter. federalism. Wala, hindi naman kami necessarily opposed to the federalism, pero yung economic chacha, yan, medyo daw kami dyan. So, ano siya very interesting kasi nagkakaisa kami against contractualization, nagkakaisa kami against destructive mining, no? Nagkakaisa kami na pabutihin ng social services, increase the budget for health and education. Pero you also have issues na hindi pa tayo lubos na nagkakaisa. And I think, kaya nga siguro merong mga venues like the peace negotiations na yung mga differences ng pananaw, pinag-uusapan din doon at hinahanapan ng paano magkakaroon ng common ground o magkakaroon ng kasunduan. Well, lagi nga ang inyong pangunahing manifestasyon, sabihin na lang natin, ang inyong pagprotesta, ay yung pagrarally ninyo. Anong ibig sabihin nito? Pagka ba merong halimbawa, may inihayag ang Pangulo na policy directive, na hindi kayo sang-ayon, kayo ba talagang magpa-Parliament of the Streets kaagad kayo? Depende talaga sa issues. Ang ina-assure namin sa mga kababayan natin, yung
yung papel namin bilang nagbabantay sa gobyerno, bumabatikos ng katiwalian at mga anti-people na mga policies, mananatili naman yan sa kabila ng alliance natin kay Pangulong Duterte. In fact, pinaalam na nga namin sa kanya, doon pa lang sa Malacanang na, Mr. President, may rally ho kami sa SONA. Ano sabi niya? Pwede ho ba kaming makalapit? Sabi niya, oo, okay lang, wala naman siyang problema. In fact, siya yung unang kumikilala doon sa karapatan makapagpahayag at makapagtipon. So, kahit naman siguro yung presidente tanggap niya na hindi mawawala yung mga pagrarally. Siguro lang, may kaibahan, may konting siguro adjustment na hindi sa lahat ng panahon yung rally ay kailangan yung presidente ang pangunahing target or binabatikos. Siguro yung mga differences maaring masettle na hindi masyadong antagonistic, no? Yung pamamaraan. Kasi nga ho, iba Iba yung Pangulong ito sa pagkakilala namin sa kanya at sa naging trato niya sa amin. Iba siya dun sa mga nagdaang Pangulo na medyo antagonistic talaga yung nagiging banggaan. Ngayon, ang unang pumapasok sa isipan ng marami ay yung akbayan, no? Dahil nung nag-umpisa yung akbayan, ay sabihin na natin na medyo left-leaning siya, no? Yun ang dating. Pero habang nakisapi sa administrasyon ang ilan sa mga taga-akbayan, ano, ay parang naging kakampi na ng administrasyon ultimately, no? Ito kaya ang pwedeng mangyari dito sa relasyon ninyo ng Pangulo ngayon na kayo na ngayon ang magiging establishmento, ika nga tawagin. Siguro hindi naman kami magiging mouthpiece ng administrasyon. Gaya nga ng sabi ko, no, conscious naman kami, sumusuporta kami dun sa mga pwedeng pagkaisan at suportahan, pero meron din kami tungkulin na batikusin, yung tingin namin ay hindi tama o naaayon dun sa ating mga ipinaglalaban. Magdi-develop yung relationship na yan, no? Maaga pa lang ho tayo, na ilang araw pa lang tayo into the Duterte administration. Meron kaming mga kasamahan na naglilingkod ngayon sa bilang bahagi ng gabinete. Gusto nating mag-succeed sila, no? At itulak nila yung mga makakabuti sa ating mga kababayan. At the same time, syempre, hindi naman nawawala ng kontrobersya, no? At mga issues, no? Every day, nakikita naman natin yon. And we also speak out. Nakikita mo ba na magkakaroon sila ng mga gagawin o ihahayag na sa pananaw mo ay Well, I don't think magiging so, no? Wala sa katauhan ni na Judy, ni na Kapaeng, ni na Lisa na talikuran yung kanilang pinaglalaban. At I think magiging sila tapat, no, dun sa kanilang tungkulin sa bayan at dun sa kanilang mga prinsipyong pinanghahawakan. Siguro ang magiging problema nila hindi mula sa amin, kundi mula dun sa maaring mga grupo na ayaw ng pagbabago. Hindi nyo nakikita na kahit papano ay magko-compromise sila, for lack of a better word, sa kanilang posisyon. Halimbawa ngayon, si Secretary Mariano nga, no, ay meron siya mga balak na gawin dito sa land reform, no? Yeah. Pag pinagpatuloy ay talagang gusto niya talaga ay ibigay sa magsasaka lahat, ano? Walang halimbawang nakipag-compromise siya, handa ba kayo halimbawa na questionin yun? Or do you even think that he's the type of person who would do that? I don't think lulunukin nila yung kanilang mga prinsipyo. Tiwala kami, no, na hindi nila ipagkakanulo, kumbaga, yung kilusang pinanggalingan nila at yung interest ng mamamayan. I'm sure you know that meron din mga bagay na mas mahusay na sabihin na lang natin magkaroon ng compromise agreement. And that a compromise agreement is not necessarily bad. Ano kaya yung mga puntong yun na pwede kayo, bukas kayo sa medyo konting pagpihit, ika nga, sa inyong posisyon? Well, hindi ko masabing compromise siya, no? Pero halimbawa ngayon, pag pinakikinggan ko si Secretary Judy, no, syempre, we have been critical of the 4Ps, no? Yes. Tingin namin hindi siya pang matagalang solusyon. Pero syempre, at this stage, tama ba na sabihin na lang niya na i-abolish natin lahat yung 4Ps na bigla-bigla, no? Kaya ang ginagawa niya, pag-aralan natin kung ano yung naging epekto ng 4Ps at kung maaalis yan, ano ang pwedeng ipalit na magbibigay ng pangmatagalang pakinabang at kabuhayan doon sa mga benepisyaryo. So hindi siya parang radical na bigla mo na lang tatanggalin, no? Tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi rin talaga pwedeng gano'n, no? So yun siguro may prosesong dadaanan nakilala siyempre tayo na parang sabihin na dapat radical, dapat you go for the maximum demand, no? Siyempre sila, we will understand na sa gobyerno at given yung limitations ng batas, no, na gumagabay sa kanilang functions,
may dadaanan din proseso. Itong negosasyon ngayon, yung peace negotiations na nagsimula na nga, no, bago pa man siya umupo, ano ang expectations nyo dito, being identified with the left? Naiintindihan niya kung saan nagmumula yung mga rebelding grupo. So nakikita niya noon pa man hanggang ngayon na hindi sapat ang isang military solution. Kaya nag-open up siya ng peace talks. Hindi pa man siya nauupo, nagpadala na siya ng mga kinatawan doon para tignan kung paano uusad ang usapang pangkapayapaan. Para sa amin, napaka-importante nun kasi you're addressing the roots of the armed conflict. Hahanapan mo ng solusyon bakit may labanan sa ating bansa. And when we talk to him sa Malacanang, yun lang ang sinabi niya kontento na ako ma-achieve ko lang yung kapayapaan, ma-achieve ko yung national unity. Kahit yun lang ang legacy ko, masaya na ako. And tingin namin, malaking bagay yun, na he's very open to peace negotiations. Of course, we realize na hindi lahat yan ay magiging banayad. So, talagang sa course ng negotiations, doon lalabas yung mga pagkakaiba. Pero kung ang presidente naman ay fleksible at talagang malayo ang kanyang tanaw, may patutunguhan itong peace negotiations under the Duterte administration, possibly more than what was achieved during the 6 years of Noynoy Aquino. Ano naman ang paninindigan nyo dito sa, halimbawa, sa polisiya niya na patayin ang mga kriminal, na manlalaban? Kayo pa naman, ang isa sa mga pinaglalaban nyo lagi ay yung tinatawag na human rights violation. Kami bilang mga bahagi ng human rights defenders, hindi kami umaayon sa anumang forma ng extrajudicial killings. Kailangan dumaan sa due process. Hindi maaaring bigyang katwiran ang extrajudicial killings. So, kailangan siguro But even now, NATO, as we speak, marami na tayong nakikitang napapatay. Definitely. And marami nga nagsasabi na ang iba dyan, parang talagang hindi naman talaga totoo. Baka nga rub out nga raw yung iba dyan. Kailangan imbestigahan ng administrasyon bakit ang daming pinapatay. Kasi on the other hand, baka naman itong mga pagpatay ay may kinalaman sa house cleaning ng mga sindikato para hindi sila mabuking, pinapatay na nila yung mga assets nila. So, either way, kailangan talagang tignan ng gobyerno kung bakit dumadami ang mga pagpatay nito at magkaroon ng malinaw na senyales na hindi acceptable yung ganong klase ng mga pagpatay. Sa usapin naman ng contractualization, alam mo NATO, marami talaga magsasabing negosyante na imposible yung campaign promise na yan to ban absolutely contractualization in the country. Yang ganyan, halimbawa, pananagutin mo ba siya, ang administrasyon niya? Ngayon, ang alam natin, when we talk to him, he was firm doon sa contractualization na hindi talaga tama yan. Meron kaming mga minumungkahi na mga initial steps para matanggal yan. Kasama na yung pagbasura ng ilang mga department orders na ini-encourage ang contractualization. Alam din namin na ang unang-unang tututol dyan, yung siyempre mga malalaking negosyo, from the malls, the mga fast food. So, kailangan suportahan yung mga progressive elements sa Department of Labor na nagtutulak na tanggalin yung contractualization. And it's not going to happen overnight kasi nga there will be resistance. Ibang-iba na talaga ngayon yung nakikita namin. Ito ba ay nakikita mo talagang pati kayo ay mag-a-adjust at magkakaroon ng bagong anyo sa inyong pagpapahayag ng mga protesta? We already expressed our intention to hold a big rally on the State of the Nation para mabatid din naman hindi lamang ng Pangulo kundi ng Kongreso na ito yung ating mga ipinaglalabang pagbabago, and I think he understands na bakit kailangan namin gawin yon at ano yung mga issues pa na kailangan pa naming itulak kasi hindi pa talaga nare-resolba. And to you, that's a big deal enough already, that he's open. Yeah, it's a big deal na bukas siya, niintindi niya, tapos parang hindi siya takot na, sige, lumapit kayo, di ba? That would be new, That would be something kung matutupad yon. Something to look forward to. Definitely. Bayan Secretary General Renato Reyes, maraming salamat sa iyo. Have a good evening. Kung walang magsasabi, walang mangyayari, ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.